So, iyon ngayon yung esensya nung sinasabi kong kailangan maunawaan ng lahat ng mga low-carb practitioners, beginner man siya or mga datihan na or veterano na, kumbaga, na maunawaan yung essence nung sinasabi ni Hippocrates na let thy food be thy medicine and medicine be thy food. Interrelated yun. Ano? Ngayon, ito ay hindi lamang pagsapol at pag-unawa doon sa kahalagahan ng natural food bilang nutrisyon na ilalagay natin sa ating katawan, kundi magsisilbi itong dapat mabago yung tinatawag nating framework ng ating nakagisnan na bago tayo maging low-carb practitioners at noong tayo ay naging low-carb practitioners na. Ang tawag ko doon ay paradigm shift. Kailangan nating i-shift yung ating pananaw at framework doon sa dating nakagawian tungo dito sa bagong lifestyle. At magagawa lamang yon kung yung ating tinatawag na pwede kong tawagin ito na lifestyle intervention. Kailangan mag-intervene dito yung lifestyle mismo ng mga low-carb practitioners. Hindi po pwede ang mechanical application lamang sa atin. Na nagaya mo ang iyong kaibigan, kapitbahay, nakita mo sa post na siya ay lumiit at gumanda ang katawan mula sa pagiging obese. No? Iyon ay mga artificial na pagbabago lamang. Ang kailangan ay maunawaan, masapul natin yung esensya ng let thy food be thy medicine and medicine be thy food. Kapag hindi natin naunawaan ito ng malalim, mawawala din ito. Hindi siya magiging lifestyle ang low-carb practice or low-carb lifestyle sa atin. Ano? At darating yung, alam nyo, may maalala pa ako, no? Karaniwan, ang mga low-carb practitioners, nagpo-post sila ng mga comments na ganito. Nadapa ako kanina, hindi ko maiwasan na tumikim ng cake or ng fries or ng any high carb na pagkain na dati niyang kinakain. So yung salitang dapa parang minsan ay hindi nabibigyan ng pansin na isang distortion yun ng pag-unawa doon sa low carb. Kasi hindi ka dapat madadapa or hindi mo intention na madapa dahil nga food is thy medicine eh. Itatrato mo ang food mo bilang medicine. So kung ganun ang iyong treatment, hindi ka kakain ng food na magiging lason sa iyong kalusugan. So may iwasan ngayon yung pananaw ng nadadapa. Kung nadadapa, natural, di kailangan mong bumangon. So, dapa ng dapa, bangon ng bangon, paulit-ulit yung ganong cycle sa mga low-carb practitioners. Ang manifestation nyon ay hindi malalim na nauunawaan ang prinsipyo ni Hippocrates na let thy food be thy medicine and medicine be thy food. At therefore, hindi pa niya nayayakap fully ang low-carb lifestyle. So nagmimistulang nagmimistulang fad. Nagiging sumasabay lamang siya sa uso. Okay. So hindi dapat mangyari yon. Yung ganitong pananaw na nadapa ako, so kailangan kong bumangon. Hindi dapat pumasok yung ating framework doon. Okay, pagpatuloy ko ang ilang shout out sa mga viewers natin. Okay, kay Joe Ignacio, hi po. Ganon din kay Bong de la Cruz, magandang hapon. Ganon din kay Dan Speedy Spedillion. Good afternoon, Uncle Justin. Okay, magandang hapon din po sa inyo lahat. Dadago ako ngayon doon sa isa pang punto.
nakaraniwang tinatanong ng mga low-carb practitioners. I think even sa mga dati ng mga low-carb practitioners. Ang tanong ay karaniwang ganito. Ano po ang magandang food supplement? Ano ang mere-recommenda ninyong food supplement? Okay. Karaniwang tanong yan. Ang atin pong sagot ay ganito. Kung ikaw ay nasa low-carb practice na, hindi kailangan ang anumang food supplement. Ang concept ng gamot, ang concept ng sabihin natin food supplement ay mga kwan yan mga produkto yan na ginawa ng mga pharmaceuticals for them to rake profit. Hindi nila intention na pagalingin talaga ang taong may sakit. Walang pinag-iba ito doon sa isang doktor. Na kapag ikaw ay pumunta sa iyong doktor at agad siyang nagbigay ng prescription sa iyo, sa halip na alamin kung ano ang iyong food o ano ang iyong mga kinakain, drug peddler siya. Siya ay ahente ng mga gamot na ini-sponsor, na itinutulak ng mga food, ng mga pharma, ng mga big pharma, lalo na. So ang basic dito sa atin ay hindi mo kailangan ng food supplement. Lahat ng klase ng food supplement ay hindi mo kailangan. Ang pinaka-supplement mo, ang pinaka-vitamins mo, ang lahat ng mga minerals na kailangan ng katawan mo ay makukuha mo doon sa natural food. Sa meat, sa red meat, sa white meat, lahat ng klase ng meat, lahat ay nutrient dense lahat ito. Sa mga fish at mga seafoods, lahat ng mga nutrients ay makukuha mo dito at ilang mga gulay, including eggs. So doon pa lamang yung mga natural foods mo na yun ang magsisilbing medicine mo. Kasi tinatrato mo siya, food is thy medicine. So therefore, hindi mo kailangang gumastos ng additional gastos para sa supplement mo, para sa iyong supplement. O halimbawa, nakagisnan mo, bago ka mag-low carb, ay nakagisnan mong meron kang supplement, food supplement na iniinom. Sabihin mong libre naman, binigay lamang sa akin ito. Hindi mo na kailangan yun. Kasi nagbago ka ng lifestyle. Ang mga vitamins, ang mga food supplements, lahat ng klase ng food supplements ay bagay lamang yan sa mga high-carb addict. Sa lahat ng mga kumakain ng mga high-carb, kailangan nila yung mga ganyang mga supplement dahil wala silang nutrition na nakukuha dahil puro high carbs ang laman ng kanilang katawan. Kung ikaw ay inalis mo na ang high carb at ikaw ay low carb, therefore, hindi mo na kailangan ng mga supplements. Bilang panghuli na sharing ngayong program natin ay nagbigay ako ng general guide sa lahat ng mga beginners, low carb beginners sa ating page. Itong ating page dito sa low carb, ano tawag dito, Life Without Rice Movement by Uncle Justin ay umaabot na sa 222,000 plus na mga members. On the average, meron tayo mga miyembrong pumapasok on the average of 600 to 1,000, more or less 1,000. Ang lahat ng mga ito ay mga itinuturing ko ng mga beginners at gustong baguhin ang kanilang lifestyle at mapalusog ang kanilang katawan. Maaaring ang kanilang intensyon ay magpabawas ng timbang, sila ay mayroong hypertension, may mga
metabolic disorder, kung baga, kabilang dyan na mayroong diabetes, fatty liver, at iba pang mga karamdaman, metabolic disorder, ay gusto nilang mabago ito. Okay. Ang intensyon ng ating programa, kabilang ng ating page, ay ma-empower ang lahat ng mga miyembro, baguhan man o datihan. At huwag umasa sa mga high-carb doctor na wala namang may idudulot sa kanilang pagbabago ng kalusugan na naka-align dito sa ating framework ng low carb. Therefore, kailangan mabigyan sila ng general na guide na masusundan. Number 1, kailangan doon sa merong metabolic disorder, kailangan mo ng strict low carb. Hypertension ka, obese ka, diabetic ka, may fatty liver ka, at iba pang mga karamdaman. Kailangan mong mag-strict low carb sa loob ng 6 na linggo. 6 weeks program ito, mga ka-low carb. Ano? Ang first week ay familiarization, ipa-familiarize mo ang iyong system, ang iyong metabolic system doon sa low carb diet. Ibig sabihin, pagbabawas mo na dyan ng rice, ng mga iba pang mga sweets at mga carbohydrates na dati mong kinakain. I-familiarize mo yung system sa unang linggo. Okay. Yung ikalawang linggo ay at least na-familiarize ka na, so mag-strict ka na doon. Talagang no rice ka, no carbohydrates ka doon sa period na yan. Makakaramdam ka ng pagbawas ng timbang significantly, pero hindi pa yan fats ang nawala sa iyo, kundi yun ay tubig. Tubig pa lamang ang nawala sa iyo. Bago mo, habang sinisimulan mo yon, from the start pa lamang, from day 1, kailangan mong uminom ng electrolyte. Ang electrolyte ay siyang magbabalanse ng iyong para hindi ka ma-dehydrate. Ano? Dahil generally, ang carbohydrates ay nagko-contain siya ng water. Nung inalis mo siya, madali ka na ngayon ma-dehydrate. So, kailangan mong uminom nito. But samantala, kung hindi mo pa nakukuha yung buong 4 na sangkap ng electrolytes, kahit na maglagay ka lang muna ng pinch of rock salt sa isang baso ng tubig every time na iinom ka, yun ang magsisilbi sa iyong electrolyte. Okay, doon sa 3rd week, kailangan mo na mag-familiarize ng sabihin nating intermittent fasting. Hindi ka muna mag-intermittent fasting. Ito ay karaniwan tanong din ito ng mga ka-low carb natin. Nagsisimula pa lang sila ay nag-intermittent fasting na. Ipinagmamalaki nila na sila ay nag-OMAD na or 1 meal a day. No? Huwag nyo munang gawin yun until doon sa 4th week ng inyong low carb. Kailangan masanay ang iyong sistema doon sa pang 4th week. So, sa halip na mag 1 meal a day ka, i-try mo muna yung 2 meal a day or TMAT kung tawagin. Doon sa 5th week, kailangan mo na mag-exert ng ilang exercise at kahit ng mga cardio exercise. Doon sa 6 weeks, at least na-meet mo na yung tabi nating nag-goal weight mo na, gumanda na ang iyong blood pressure, gumanda na ang iyong blood sugar, at gawin mo na siyang lifestyle. By the way, maganda rin na bago mo gawin ito ang pinaka-basic mga ka-low carb, ano? Pag-aralan yung mabuti ang low carb. Kung hindi nyo, kung walang budget para mag-hire ng coach, ng low carb doctor or low carb coach online, ay kailangang mag-aral kayong mabuti sa sarili nyo bago nyo isabak inyong katawan doon sa pag-practice ng low carb.
dito sa ating page ay marami tayong mga resources para magsilbing reference, ano? At magkakadagdag doon sa ating mga kaalaman. Okay. So, lifestyle, ano? Kailangan nyo makumpleto yung 6 weeks program. Pagkatapos ng 6 weeks program, ituloy-tuloy nyo na yon at yun na yung magiging lifestyle nyo. So, dumaan ka sa isang period of transition. So, makikita mo ang pagbabago sa iyong katawan, magpa-check up ka sa doktor kung ano na ang update ng iyong blood sugar, ng iyong blood pressure, at iba pang mga chemical blood chem sa iyong sistema. No? From there, kung ikaw ay umiinom dati ng mga gamot, i-recommenda na ng iyong doktor kung ititigil na ito or mag-reduce ka ng dosage.